Hello, good evening, brothers and sisters. Good evening sa inyong lahat. Hello. Brother Naven, good evening. Sis Marie, good evening. Sis Cheryl, Sis Brother Infinix, good evening sa inyong lahat. Okay. Sis Marie, gusto mo mag-opening prayer? Can you open your microphone? Yes, Doc, for a moment po. Okay. Naririnig po ba ako, Doc? Yes, yes. Okay, teka lang po ha. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit, Amen. Virgin most prudent, Mother of wisdom, guide our thoughts, words, and actions today. Help us to see clearly what is true and good, and to choose always what pleases your Son. In moments of confusion, give us peace. In moments of weakness, give us courage. Intercede for us, O gentle Mother, that we may walk faithfully in the light of Christ. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us of our sins, as we forgive those who have sinned against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Sis Marie, for the opening prayer. Good evening sa inyong lahat. Nadagdag nga si Brother Ramel. Hello, good evening. Brother Ricky, si Sarah. Hello. Si Cheryl, Brother Sam. Good evening Hello, sa inyo. Doc. Good evening. At sa mga nanonood ngayon sa... Good evening po sa lahat. Good evening. Mga nanonood ngayon sa Facebook at later sa upload sa YouTube. Okay. So, welcome sa ating Wednesday Catechism Lecture, Faith Seeking Understanding. No? We're doing this to know and understand our faith. Okay. I-mute ko muna lahat. So, ang topic natin pag-uusapan ngayon ay how to do a mental prayer. Ito ay hango rin sa lecture ni sa Gabi After Hours, no? Isa din sa mga gusto kong ng page, no? Sa YouTube, si Gabi After Hours. Sa kanya galing ito. So, I'm just a storyteller. I will try my best na faithful na ma-impart sa inyo ang mental prayer. So, alam naman natin na ang prayer ay merong vocal prayer like Our Father, Hail Mary, yung pinray natin ngayon, no? At saka yung mga composition ng mga saints, no? Mga devotions natin, vocal prayer. Tapos, merong mental prayer, tapos merong contemplative prayer. So, punta tayo sa mental prayer. Yung mental prayer at saka meditation, usually na i-interchange, i-explain natin mamaya kung anong kaibahan ng meditation at saka mental prayer. Technically speaking, magkaiba sila, pero pwede silang ma-interchange. No? Bakit kinakailangan ang mental prayer? Okay? So, kung sa tingin natin, parang wala tayong asenso ang ating spiritual life, walang asenso yung ating virtues, no, ang buhay, pwedeng isang sa possibility nito, nagkukulang tayo sa mental prayer. Sabi ni Saint Teresa of Avila, ang diablo, no, si Satanas, alam niya na mawawala sa kanya, no, ang isang tao kung ang taong ito ay nagpa-practice na ng mental prayer. So, hindi na makukuha ng diablo, no, mawawalay na sa kanya ang isang tao na masigasig at sisikap na mag-mental prayer. Ang greatest victory ng devil, no, siya ay magwawagi kung tayo ay hindi gagawa ng mental prayer. Yun ang ano niya. Yun ang mission niya. Kukunin sa atin
sa modern times, no? Lalo na ngayon, sabi ko, isa sa pinakamahirap na panahon mag-pray ngayong panahon. Compare dati, mas mahirap ngayon. Kasi nung panahon ng giyera, mas maraming sakuna, mas maraming problema, mas naghihirap ang tao, mas nagpe-pray. Ngayon, puros kaginhawaan, lalo na TikTok, Reels, Shorts, social media, Messenger. Ang dami nating stimulus na nakukuha sa ating oras. So, nakakapag-vocal prayer tayo, pero wala na tayong time sa mental prayer. So, ang greatest victory ng Diablo ngayon ay dahil nakukuha niya tayo, no, sa nahihila niya tayo sa paggawa ng mental prayer. So, ang mental prayer is hindi siya optional. Hindi siya optional. Ito yung ordinaryong paraan upang manatiling buhay ang ating kaluluwa at manatiling mapag-isa, no? Magsasama ang kaluluwa natin sa Panginoon. You'll be united. Okay. Marami tayong doctor sa church, no? We have 37 doctors as of 2025. Pwede pa itong mag-increase kung may So, ano itong mga doctors of the church? Mga outstanding people na yung mga saints na outstanding holiness with great learning, no? Kung sa pa, mga high rank to na mga saints. At may authority sila pagdating sa mga certain topics, no? Doctors of different things. Like example, today is the feast of Saint Teresa of Avila. No? Si Saint Teresa of Avila, isa sa mga doktor ng when it comes to prayer, siya yung authority sa prayer. No? Sa mga mysticism, no? Kung ano yung mga private revelations ni Jesus, kung ano yun, si Saint John of the Cross, example. No? Kung ano naman tungkol sa Universal Church, about sa ating simbahang katoliko, ang authority naman dyan si Saint Francis de Sales. Yung authority naman sa moral theology, about salvation, moral theologians, no? Kaya ang pinakapaborito ko si Saint Alphonsus de Liguori. So, si Saint Alphonsus de Liguori, marami akong mga lectures hango kay Saint Alphonsus de Liguori, lalo na sa morality. Sabi nga one time ng Santo Papa, ganun ka brilliant si Saint Alphonsus Liguori, if Bishop Alphonsus holds even just an opinion, so you could trust it. No? You can trust it. Even opinion niya. Ganun siya ka dalubhasa. So, ang sabi ni Saint Alphonsus Liguori tungkol sa mental prayer, no? All saints became saints through mental prayer. Baka sabihin mo, hindi naman ako nag-ambisyon maging santo. So, ibig sabihin, hindi ka nag-ambisyon makapunta ng langit. So, bakit? Ano ba yung santo? Ang santo ay mga tao na nasa langit. Yun ang santo. Okay? So, may santong hindi kilala, merong santo na kilala. So, lahat ng taong nakapasok ng langit, santo yan. So, huwag mong sabihin na hindi ka nag-ambisyon maging santo, kasi pag hindi ka santo, meaning, impyerno ang papuntan mo. Okay? So, lahat ng saints, became saints because of mental prayer. So, at kung meron kang kasalanan na naghihirap kang iwanan, ang sabi ni Saint Alphonsus, it is impossible sa isang tao na nagpe-persevere, nananatili na tapat, sa mental prayer na magpapatuloy sa kasalanan. So, ito, kung na-try mo na lahat, confession, rosary, prayer, blessed sacrament, kung ano-ano pa, mental prayer, baka ito yung kulang. Wala tayong mental prayer, kaya
hindi pa natin na na nalulupig yung kasalanan, no? Sabi niya, it is impossible for one who perseveres in mental prayer to continue in sin. Sabi ni Saint Teresa of Avila, those who neglect mental prayer, hindi na nila kailangan ng demon, no? Kung ikaw ay pabaya ka sa mental prayer, hindi ka nang mental prayer, hindi mo na kailangan ng demonyo, no? Ikaw na mismo ang naghahagis sa sarili mo patungo sa impyerno. So hindi to optional, no? Para sa lahat sa mga Katoliko, Kristiyano. Sabi ni Saint John of the Cross, without mental prayer, ang kaluluwa ay hindi makakadaig, no? Sa mga kapangyarihan ng kadiliman. Napaka-importante pala, no? Sabi ni Saint Augustine, no? Without mental prayer, ang kaluluwa ay walang liwanag. So, ganoon ka-importante ang mental prayer. Sabi ni Saint Bonaventure, no? He who does not make mental prayer does not know his defects. So, ito rin ang rason. Daming mga matatanda, nakita mo sa simbahan, grabe magrosaryo, pero hindi nagme-mental prayer, di ba? Maraming, di ba? May kanta pa nga, Santong Kabayo, no? Mga ganun, di ba? Pero hindi nagbabago ang ugali, ganun pa rin. Ang pangit-pangit na mga ugali, pero mga relihiyosa, mga, di ba? Mga relihiyoso, maraming ganun, di ba? Kulang sa mental prayer. Hindi mo malalaman ang iyong depekto pag wala kang mental prayer. No? Hindi pwedeng vocal prayer lang. Ang vocal prayers, mga devotions, prayers, importante yan. Stepping stone yan. No? Hindi pwedeng tanggalin ang vocal prayers. Hindi pwedeng mamili ka lang, mental prayer ka lang. No. Importante rin ang vocal prayers. Pero hindi sapat. Kailangan din ng mental prayer. Kasi ang mental prayer, dun din ang springboard ng contemplation. So, yung highest ang contemplation. So, ang middle ground is mental prayer. So, hindi ka naman pwedeng mag-jump sa contemplation pag hindi ka sanay mag-mental prayer. Sabi ni Saint Bernard, magkakaroon tayo ng lakas, kapangyarihan, na madaig ang kaaway. Isa lang naman kaaway natin, ang diablo, di ba? At, ang topic natin last time is how to acquire virtue. So, mapapractice natin ng virtue through mental prayer. So, tataka tayo, no? Dami nating mga devotion, rosary, prayer, pero wala tayong mental prayer. Puro bibig lang nagtatrabaho. So, walang mangyari. Hindi pa rin natin maano yung ating mga vices. Bakit maraming prayers na hindi na sasagot? Why many prayers go unanswered? Sabi ni Saint Alphonsus, madalang o minsan lang sasagutin ng Diyos ang mga taong hindi gumagawa ng mental prayer. God rarely answers. Minsan lang niya sasagutin ang taong hindi gumagawa ng mental prayer. Sabi ni Saint Ignatius of Loyola, para towards perfection, diba sabi ni Jesus, be perfect, for my Father in heaven is perfect. So the shortest way to become perfect is mental prayer. Sabi ni Saint Peter of Alcantara, mapopurify tayo, manonorish, ma-confirm yung faith natin, ma-strengthen, tapos we will filled with love when we do mental prayer. So ito yung fruits ng mental prayer. Mapopurify tayo sa ating kasalanan, ma-increase ang ating faith, hope, and love. Matutuklasan natin ang iba't ibang mga katotohanan, i-reveal sa atin ni Lord. Ma-conquer natin ang temptation.
Ang sadness, mawala rin, no? It will dispel sadness. So, masosolve na yung depression natin, no? Ma-renew natin ang ating strength at peace. At opens heaven and the ear of God. Mas lalong makikinig si Lord sa atin if we do mental prayer. Sabi ni St. Peter of Alcantara, heavenly secrets are manifested. Ano ibig sabihin ng heavenly secrets are manifested? So, if you do deep mental prayer, no, ipapahayag ni Lord sa iyo ang mga spiritual truths. Yung mga bagay na mga hindi mo naiintindihan sa mga doktrina natin, sa turo ng simbahan, sa Bible, yung marami kang hindi naiintindihan sa buhay, no? I-reveal niya. Kagaya kay Saint Teresa of Little Flower, no? Very young pa lang siya, halos hindi naman siya masyadong nakabasa ng Bible, no? Pero ang dami niyang alam, naging doctor of the church siya. Kasi tinuturuan siya mismo ng Holy Spirit dahil sa kanyang mental prayer. Now, let's go. What is mental prayer? Okay? So, very simple, is a loving conversation. Nakikipag-usap ka kay Lord, heart to heart. Yun. So, hindi lang siya yung nagre-recite ka ng words, may iba yon, iba ang time na binibigay mo na nakikipag-usap ka kay Lord as a friend. No? So, using your mind and heart. No? Hindi mo ginagamit ang bibig mo. No? So, hindi lang recitation ng words, ngunit ito ay encounter with Jesus. Union and friendship with Him. No? Naglalakad ka, naglalakad sa daan, no? Nagda-drive, Lord, no? Forgive me. Kwento ka, kinakausap mo si Lord, yung ganun. So, ang method ni Saint Teresa of Avila, the Doctor of Prayer, no? At 1 to 5, first is recollection. Ang recollection ay nire-recollect mo yung self mo, kinokollect mo ang sarili mo at nire-remind mo na andito ka sa presensya ng Diyos. So, parang kung ano pa, nire-restart, nire-reboot mo ng sarili mo. Daming gulo-gulo dyan. May tinatawag na external silence. Punta ka sa tahimik na lugar, external silence. Meron ding interior silence. Ang gulo-gulo ng isipan mo, daming iniisip, i-ano mo siya, i-reprogram mo siya, papatatahimikin mo yung isip mo, interior silence. Kasi pwedeng nasa tahimik ka, pero ang ingay-ingay ng iniisip mo, daming iniisip. So, i-recollect mo, i-screen mo, kailan dalaw ni Lord, alam mo si Lord nandiyan sa harap mo. That's recollection. Beware of God's presence. Tapos noon, pili ka ng senaryo. Mga pwedeng nagbasa ka muna ng Bible ng one chapter, ng nabasa mo, doon ang springboard mo na gagamitin para ma-inspire ka. Like, pwede rin hindi gospel, pwede rin imaginein mo yung example natin ngayon ay the agony in the garden. Si Jesus nagpipray sa madilim na lugar, siya lang mag-isa, si Peter at saka si James, no? Andun, nag-aantay sa ano. So, imagine mo yung scene na yon, no? So, agony in the garden, no? And then, number 3, consideration. Magre-reflect ka, i-meditate mo yon. Anong nangyayari doon? Anong nangyayari? I-picture out mo. No? Pagkatapos mo kakausapin mo na si Jesus, heart to heart with Jesus. Lord, grabe yung dinanas mo, ang pawis mo, nagdugo, yung mga ganun. Ikaw na ang bahala, no? Hindi tatin pwedeng turuan word for word. Lalabas 'yon sa iyo. Heart to heart nga eh, no? Kanya-kanyang tao, depende ang pagkakausap kay Lord, no? And then after that, thanksgiving. And you make a resolution or make a promise na what changes you want.
No? Anong gagawin mo for the Lord? Yan ang method ni Saint Teresa of Avila. Ito yung method ni Saint Francis de Sales and Saint Alphonsus de Ligori. Parang prepareho din. No? Preparation. So, place yourself in God's presence. Meditation. Reflect on chosen mystery. Parang pare-pareho lang. Yung preparation, pinalitan lang ng recollection. No? Affections and petition. Express love and magre-request ka kay Lord kung anong gusto mo. No? Resolution. Yon, kung anong plano mong gawin, promise mo kay Lord, at conclusion, you thank God. Magkaparehas lang sila. Halos. Parang na-interchange lang yung iba. So, how to begin a mental prayer? Choose a quiet place. Set aside 15 minutes a day. Place yourself in God's presence. Read a short gospel passage or think of a mystery. Ng mga mystery. Mystery of Incarnation, Holy Trinity, kung ano yung mga dogma natin, no? So, kung ano yung mga truth, mysteries. And then, speak naturally to Jesus. Just talk. Talk to Jesus like a friend. No? And then, give time to listen in silence. No? And then end with thanksgiving and concrete resolution. So, yun ang magawa ng mental prayer. Simple lang, di ba? Now, paano mo ma-recognize ang voice ni Jesus? So, huwag ka ma-expect na may narinig ka sa tenga. Usually, it's from the heart. No? Pag may narinig ka sa tenga, ang tawag doon locutions. Bihirang-bihirang mangyari yan. No? Bihirang-bihira. Halos konti-konti lang makakarinig niyan yung mga grabe na ng mga saints. Pero sa ating mga sa ating mga mortal, no, na nagsimula pa, huwag ka ma-expect na maririnig mo sa tenga. God speaks in the heart. Now, ang tanong, paano mo masasabi if galing lang yan sa'yo? Kasi pwede mag-ingat din tayo kasi pwede rin sa ating subconscious galing lang sa atin at tapos sinasabi natin galing kay Lord, no? How to recognize God's voice. So usually, if ang sign na truly from God, if the voice inside speaking to your heart, no? It gives you peace and interior stillness. No? And also, na-strengthen ang virtue mo and trust. And also, it leads to humility and love. Hindi mataas na na-increase yung pride mo na ikaw sisikat, na ikaw ay makilala. No? And ang effect niya, na nanatili kahit tapos ka na nag-pray. Yun. So, kaya ang sabi ni Saint Teresa, pag nagsalita si Lord, He works. May effect talaga. Hindi lang siya yung magsasalita lang. Meron talagang effect. Okay? Sabi ni Saint Alphonsus, it is morally impossible for one who neglects mental prayer to live without sin. So, imposible talaga na mabubuhay ka na walang kasalanan pag you neglect mental prayer. So, pag tamad ka, wala kang mental prayer, huwag ka lang umasa na mabubuhay ka na ligtas sa kasalanan. Okay. So, daily resolution natin, isipin natin na ang just like oxygen, ganun kakailangan natin ng mental prayer. And then, begin with 15 minutes a day. Pwede mong dagdagan yan hanggang magiging mataas-taas 1 oras. Basta start with 15 minutes a day. So, kung hindi mo talaga kaya, start with 5 minutes. Pero ang sabi dito, minimum 15. Pero at least better 5 minutes than wala, di ba? At saka persevere. No? Maging manatili. No? Persevere. Meron talaga akong gustong word na sa Tagalog. Persevere. In Tagalog. Yun. Tagal ng internet.
Pagmatyaga, pagpursige. Okay. Pagpursige at saka pagtiyaga. So, dapat magtatyaga talaga tayo. No? Hindi tayo surrender kaagad. No? Magpupursige tayo. So, hindi lang para sa mga mystics ang mental prayer, but it is for every Christian. So, para tayo maging successful sa mental prayer, no, ay, again, perseverance. Ang failure lang natin pag tayo ay mag-surrender. The only failure in prayer is to stop praying. Yan lang ang failure. Wala yung, ilang taon na ako ng mental prayer pero hindi ako marunong. No, hindi yan failure. Ang failure pag ikaw ay tumigil. Yan. Okay? At isipin natin na may mga consolations na ibibigay si Lord. Ang sarap ng feeling minsan, may mga inspiration, pero hindi parati ibibigay ni Lord. It comes and goes. So, huwag mong isipin na parang walang consolation, dry ako, tigil ako. No. It comes and goes. No? Ang importante, faithful tayo. It doesn't base on emotion. Okay? Perseverance ang importante. Kahit wala kang nafe-feel, kahit dry, kahit wala kang gana, it doesn't depend on emotion. Sabi ni Saint Teresa of Avila, mental prayer is just sharing between friends. Taking time frequently to be alone with the one you love. To be alone with the one you love. Heart to heart. Na alam mong minamahal ka rin niya. So pag ang prayer natin ay naging dry, no? Isipin mo, dryness is normal. And sometimes, nakakatulong ang dryness. No? Nakakatulong because it will increase our faith. No? Sometimes, sinasadya ni Lord to withdraw the sweetness. No? Sinasadya niya. So, patuloy lang tayo sa acts of faith, acts of hope, and acts of love. Okay? So, wag nating i-measure ang prayer by feelings, but measure our prayer by faithfulness. Just show up kahit hindi mo feel. Kahit hindi mo feel. Huwag kang maniwala sa ng diablo na plastic ka, hipokrito ka, pinipilit mo lang dahil obligasyon. Huwag kang maniwala. Totoo, obligasyon natin yan. No? Una sa lahat. Obligasyon natin yan. Kasi that is the duty to religion, the virtue of justice. Now, kung may distraction, ang distraction hindi kasalanan. No? Hindi na invalidate ang prayer natin kung may distraction. Magiging invalidate lang siya kung sinasadya nating ma-distract. Sinasadya natin. Hindi natin nilalabanan. Pero hanggat nilalabanan natin ang distraction, pilit nating binabalik ang ating isipan sa prayer, may merit yan. Habang mas maraming distraction, okay, at nilalabanan mo, mas maraming merit. Okay? Pero, makakatulong para konti ang distraction, bawasan mo ang input mo sa mga bagay na hindi importante. So, sino rin ang ating sisisihin kung marami tayong distraction? Tayo rin. Kasi, before tayo nag-prayer, galing tayo nanood ng Netflix, nanood ng mga TikTok, Reels, balita, kung ano yan. So, daming input. So, yan, madadala mo yan sa prayer. Pero kung ang input mo parati is spiritual, reading the Bible, always about God, so konti ang distraction. So, i-blame mo na daming distraction, pero ikaw lang din naman ang nagdadala ng distraction. Dami mong iniisip. Puro ka lang Shopee, puro Lazada, so dami mong iniisip, di ba? So, ganun. Makakatulong din na bawasan natin yung ating mga input. Okay? Now, return gently to God whenever you notice na nag-wander off ka na.
Okay? Sabi ni St. Francis, if your heart wanders or distracted, bring it back gently. So, makita ni God yung effort natin. No? More than the result. Hindi siya sa result tumitingin. Yung effort ang tinitingnan niya. Yung effort, hindi sa result. Okay. Ano yung role ng silence? So, ang silence is the language of God. Doon tayo kakausapin ni Lord sa silence. So, mga tao ngayon, allergic sa silence. Pag silent, kuha ng earbuds, music. Hindi pwedeng bakante. Dapat may kakalikutin. Kung silence, chance na natin yan. Chance na natin yan na makakausap si God. No? Kaya lang, pag kakausapin na natin si God, kung wala na talaga. Kung wala ng wifi, kasi brown out, Lord, wala, no choice na talaga. Pray na lang ako, wala ng wifi eh. So, nilalagay na lang natin si Lord sa pag wala na talagang gagawin, wala na talagang makukuhang mga aliw. No? So, parang sa mental prayer, kailangan natin i-reset natin ating mind, recollect. No? So, it is not just thinking about God. Hindi lang yung iniisip mo lang si God. Ha? Mental prayer is not about thinking about God. It is being with Him. Katabi mo siya. Diyan sa harap mo. Nakapag-usap. Mental prayer is not thinking about God only. It is being with Him. Okay? That's very powerful message. So, ang silence, doon tayo magkakaroon ng chance na marinig ang kanyang boses sa ating puso. So, paano tayo magpipili ng mga subject for meditation? Dami. You don't have to follow this. May example lang ito. Passion, nativity, virtue or commandment, truth of the faith, death, judgment, hell, life of a saint, personal grace, personal trials, mga ganon. No? And also, sabi ni Saint Teresa of Avila, use the humanity of Christ as your ladder to reach the divinity. Gamitin daw natin yung pagkatao ni Christ para ma-reach natin ang kanyang pagka-Diyos. Ang lalim, no? Ano ibig sabihin yan? Hindi ko rin naintindihan sa una. So, huwag kang dumiretso kay God, yung kanyang pagka-Diyos, daan ka muna sa attributes, sa mga katangian ng kanyang humanity. Mas lalo mo siyang ma-relate si Jesus. Mas lalo mong ma-relate si God. Kung dadaan ka, bibigyan mo ng emphasis, no, ang kanyang humanity. Like yung sacred heart niya, yung kanyang mga sugat, yung kanyang pagkagutom, yung kanyang pag-iyak, yung kanyang, ang kanyang anything about sa human form niya, no? That's why warning ni Saint Teresa yung kanyang mga madre na never abandon meditation on the humanity of Christ. Kasi ito yung tulay na magdadala sa atin sa kanyang infinite majesty, kanyang humanity. Napansin nyo, bakit tayo sa Fatima, message from heaven, anong message ni Mama Mary sa Fatima? Anong pangalan niya? Anong pangalan mo? So, on the October 13, yun ang last message niya na pakita sa Fatima doon ang dancing sun. At doon niya ni-reveal ang kanyang pangalan. Anong pangalan mo? Hindi niya sinasagot. Doon niya sinagot sa October 13, yung last apparition. Anong sagot niya? Sino pangalan niya? I am the Lady of the Holy Rosary. So, ang mission niya sa Fatima, ipapray niya tayo ng rosary. Bakit ba ang rosary puro Hail Mary? Tapos, pipray pa tayo everyday, alas 6, alas 12, alas 6, Angelus. The angel of the Lord declared unto Mary, Hail Mary, full of grace. Bakit dinidiin si Mama Mary? Kasi, pag binibigyan natin ng pansin si Mama Mary, na-emphasize ang humanity ni Jesus. Pag na-emphasize ang humanity niya, mas makakarelate tayo
at ma-relate natin ay yung kanyang pagka-Diyos. Kasi pag dumiretso lang tayo, gaya ng ibang mga sekta sa pagka-Diyos, hindi natin lubos na ma-appreciate ang sakripisyo ng Diyos na siya'y dumaan pagkatao. Binibigyan natin ng importansya at pagpapasalamat ang kanyang pagsakripisyo na dumaan bilang tao. Kaya nga, binabalik-balikan natin parating, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Blessed is the fruit of your womb, Jesus. Ang annunciation, yung message ni Saint Gabriel na ang pagdating ni Jesus, the Word became flesh and dwelt among us. So, i-meditate natin yung humanity ni Jesus. Doon lang, at doon natin masimulang ma-appreciate ang kanyang pagka-Diyos. Okay? So, ano yung mga acts na gawin natin during the mental prayer? Acts of adoration. My Lord and my God. Acts of contrition. Lord, have mercy on me. Acts of thanksgiving. Thank you, Lord. Thank you for your mercy. Acts of love. Jesus, I love you above all things. Example. And acts of offering. All for you, O Lord. Everything. I give you my will, my desire, my affections. So, after mental prayer, huwag kang magmadali na, di ba, iba tayo, na paratang schizophrenic. Tapos na ako pray, okay, iiwan na natin si Lord doon sa prayer room or sa Blessed Sacrament. Tapos, buhay, makamundo na naman ako. No. Do not rush out of God's presence. Dalhin mo siya kahit saan. Close with thanksgiving, resolution, kung ano yung promise mo sa Kanya na gawin mo. Petition, no, for grace. Ask for grace to be faithful. Mas maganda kung meron tayong notebook. After nun, para hindi mo makalimutan, jot down sa journal mo kung ano yung mga inspire mo. Yeah, after I pray the Blessed Sacrament, may na-receive ako mga message na inspiration, no? Hindi narinig sa tenga, sa heart. No? Kaya sinishare ko rin sa Facebook. Yung ganun. Yung mga message na yun. And then carry that resolution into your day. No? Para ma-transform ang life mo, yung resolution mo, throughout the day, i-recall mo. Babasa-basahin mo yung mga nasulat mo sa notebook. So, sa katagalan, matatransform ka, no? May transformation na mangyayari. So, you'll become gentle, humble, and luminous. So, little by little, ang mind natin, dahil sanay tayong makikipag-usap kay Christ, sanay tayong makikipag-usap, ang ating mind nakakonform sa mind ni Christ. Okay, common mistake na dapat nating iwasan. Expect instant result or visions. Huwag kang mag-expect na mga ganun. Yung mga gusto mo, meron kang halo, may makita ka ng halo or mga visions or mga locutions, mga miracles. No. Don't expect those. Na? Sabi ni Saint Teresa of Avila, it is a sign of pride. No? Mga mystical phenomenons. And then, titigil ka sa prayer dahil spiritually dry ka. Yun ang things to avoid. And then, gusto mo quantity over quality. Na dapat quality. Hindi yung padamihan ng pray. Hindi quality. And then, seeking feelings instead of God. No? And then, kakalimutan natin ang ating mga resolution after prayer. Yan ang things to avoid. So, ang progression ng prayer, apat daw. Yung first stage, parang effort pa masyado. Parang, example yan, parang kumukuha ka ng tubig sa gamit ng kamay mo. No? Effort pa masyado. Pag lalong tumatagal yung mental prayer mo, paging napapadali, meron ng grace. Para ka nang may nagkabit ka na ng merong balde.
doon sa well, no? Mas mas madali na. Pag lalong tumatagal, mas yung prayer becomes easier and more infused. It's just like sumasalad ka na ng tubig from the stream galing sa batis. At yung last, mas madali na talaga, no? Na-reach mo na yung contemplation, God Himself acts in the soul. Para ng ulan galing sa langit. Inuulan ka na. No? So, kung faithful ka sa simula, mas madali na lang sa later stages. The more God grants the later stages. Okay. Anong role ng Holy Eucharist sa mental prayer? The Eucharist is the school of prayer. Ito magtuturo sa atin how to do mental prayer. So, after communion, remain in silent. Instead na uupo ka, tingin ka sa cellphone mo, remain kneeling down if you want. Me, I do that. No? And then, even after the final blessing, I remain kneel and then praise God. Thank you, Lord, that you are inside me. Praise you, Lord. Grabe ang sakripisyo mo kung paano mo. So, you appreciate yung na-receive mo na sa loob. No? Ang sabi nga ni Father Ripperger ba yun? Pinaka-ideal dapat after the Mass, you stay 15 minutes more to thank God, Jesus inside of you. No? You praise God. So, sabi ni St. Alphonsus, after communion, Jesus we're saying, what do you wish me to do for you? No? Converse with Him because truly, physically, andyan siya sa loob sa'yo. Yung mga 15 minutes na yan, before matutunaw ang Blessed Host, Blessed Sacrament sa loob mo, it will take 15 minutes ma-digest. So during the time, He is really physically, hindi lang spirit, andyan sa iyo. Praise Him inside of you. No? So the model of mental prayer is Mama Mary. Diba? Sa Luke chapter 2, dun sa presentation, si Simeon, sabi niyang prophet Simeon, a sword will pierce your heart. Diba? A sword will pierce your heart. And then, anong respond ni Mary? Mary kept all these things, pondering them in her heart. So that is a mental prayer. Pondering them in her heart. Siya ang pinaka-model sa mental prayer. So, tuturuan niya tayo ng humility, docility to the Holy Spirit. And Mama Mary will lead us to interior prayer. So, anong sikreto ng mga saints? No? Begin. Even weak. No? Kahit weak, begin lang. And then, continue. Patuloy kahit dry. At magpursige at manatili. No? Pursige at magtiyaga. Kahit sa tingin mo parang walang nangyayari. No? Pursige lang. Sabi sa Matthew chapter 24, He who perseveres until the end will be saved. Ang bibigyan ng reward ni Lord, hindi yung gaano tayo kagaling. Ang bibigyan niya ng reward, yung pagtsatsaga. Yung ating pagka-faithful. No? Ang pagiging panatili. So, practical resolutions, practical advice, set a fixed time. Dapat mag-set ka ng fixed time. Hindi yung kailan lang. No? Morning or evening ba, set ka ng time. Alas 6, 6:30 or 5:30, ikaw na. Set ka ng fixed time. No? Begin with 15 minutes, tapos mag-increase ka slowly. Dala ka ng notebook para sa mga resolutions mo at sa mga inspiration. Read one page of the Gospel daily as preparation. Pwede rin. At kung makaumit ka man, never omit mental prayer 2 araw successive. Kung makakaumit ka man, siguro pwede isa, no? Okay. Anong role ng imagination? Importante ang imagination sa mental prayer. So, hindi totoo ang imagination ay guni-guni lang natin. Ito ay makakatulong. No? It can be sanctified through prayer ang imagination natin. The power of your imagination, imagine mo si Jesus
hinahawakan niya ang kamay mo, si Mama Mary, niyayakap ka niya, nakakatulong yon, yung imagination na yon. Importante yan. So, may imagine mo ang face ni Jesus, may imagine mo nandun ka sa Calvary, gano'n. So, sabi ni Saint Teresa of Avila, the imagination is not the enemy of prayer, but it is its handmaid. Nakakatulong ang imagination. So, pwede nating i-visualize, no, si Jesus, si Mama Mary, kung anong klaseng senaryo na makakatulong sa iyo mag-focus. Okay? So, dapat alam mo lang yung what is real. No? In prayer, you may feel interior movements, peace, warmth, lightness. So, yun. Galing sa Diyos yun. Basta merong peace, merong warmth, and lightness. Pero kung mga fear, mga ganon, hindi galing sa Diyos yan. No? So, yung peace, warmth, lightness, these are not illusions. No? Kung ito ay nagli-lead sa iyo into humility, purity, and obedience. God speaks gently, always in harmony with Scripture. Hindi sasalungat yung message ni Lord sa Bible. Hindi sasalungat ang message ni Lord sa turo ng simbahan. Okay? Doon mo malalaman na galing kay Lord yan. At yung kanyang anak, yung sheep niya, alam ang boses niya. Malalaman mo lang kung sanay ka sa pakikipag-usap. So, mental prayer is a personal encounter. No? We meet Jesus. So, sa una, sa simula, para kang nag-i-squeeze ng orange na one drop lang. Pero sa katagalan, pag konting squeeze mo lang, becomes fountain. Okay? At God may allow dryness to increase our faith. Not punishment, but to increase our faith and love. So, gamit din tayo ng sacred images, makakatulong din. No? Sacred images, statues, pictures, no? Or pwede mo ring mental picture. So, inisipin mo yung The Passion ni Jim Caviezel or The Chosen by Jonathan Rumi, pwede rin kung ano-ano. No? So, si Mama Mary, kung anong mga Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes, Our Lady of Guadalupe, iba-iba hitsura ni Mama Mary. It doesn't matter kung ano-anong hitsura kasi kung saan lugar si Mama Mary napapakita, ganun din ang hitsura niya. It doesn't matter kung anong hitsura, basta it helps you focus. No? So begin your prayer by consecrating yourself to the maternal protection. Okay? Now, ito yung simplified method ng mental prayer. So, parang summary ng Saint Teresa, Saint Francis de Sales, Saint Alfonso de Liguori. 3 essential steps to remember. Ito yung parang summary, simple para hindi ka malito. Recollection. Recollect yourself. You're in the presence of God. Erase mo yung iba. Exit mo yung ibang mga thinking na yan. Focus mo, and then kayo ni Lord. Dalawa kayo. No? And then, consideration, meditate on something. Meditate on a gospel, a situation, annunciation, or scourging at the pillar, o ano ba. No? And then, talk to the Lord. Speak heart to heart with Jesus. So, sa recollection, no? You ina-acknowledge mo na kung wala si Lord, wala ka. I cannot pray. Hindi ako makapray kung hindi mo ako tutulungan. You call on the Holy Spirit. You call on Saint Michael the Archangel for protection from destruction. You call on your guardian angel. No? So you make an act of faith. No? You call on Mama Mary also to help you pray. No? You say, Jesus, I believe you are truly here, holding me in existence. No? You can close your eyes, or you can focus your eyes on the Blessed Sacrament. No? So whatever is comfortable with you. I alternate. Sabi ni Saint Teresa of Avila, closing your eyes is very important. Pero sa akin, hindi ko pwedeng tatagalin. Pag tumagal akong naka-close, pwede ako mag-wonder
I open my eyes and look at the picture of Jesus. And then, sometimes I close again. Alternate. Kasi pag matagal na naka-close, baka makatulog na minsan, no? So, yun ang turo ni Saint Teresa. Close your eyes, pero it depends sa'yo kung saan ka mas makaka-focus. At ang sabi ni Saint Francis de Sales, napaka-importante, okay? Imagine looking at the eyes of Jesus. Look on the eyes. Because when you nagtitingin kayo ni Jesus, look at His eyes, magkakaroon ng personal encounter. Let Him look at you, you look at Him. So, ang consideration, yung mga materials, yung mga things to meditate, importante. Kasi parang nagdadala ka ng mga kahoy para sa panggatong. So that you will become inflamed with devotion. Okay. So, pag nagbasa tayo ng Bible, by the way, kahit nagbasa ka na lang ng genealogy, may power yan. Kahit anong mga part ng Bible, kasi the Word of God is powerful. Jesus is the Word of God. So, kahit anong chapter na binabasa mo, pag you read it slowly with devotion, it has power. Okay? So, importante na we read the gospel every day before the meditation. So, like, scourging at the pillar, nilalatigo si Jesus. Ini-imagine mo, hindi ka lang nakatingin, hindi, isipin mo na ikaw ang naglalatigo, pwede. O pwede rin na ikaw ang rason kung bakit siya nilalatigo. Ang kasalanan mo ang nagkakos ng kanyang suffering. And then, you will say, Lord, they beat you because of my sins. So, that's an example of the words of mental prayer. And then, conversation, Lord, I'm sorry. Hindi lang ganun kaikli, ikaw na bahala. Teach me to love you more. Please convert my son. Save my soul. Save his soul. Mga ganun, So, importante talaga hihingi tayo kung anong tulong na gusto natin. Kasi, sabi ni St. Alfonso, graces are given only to those who ask for them. If you do not ask, it will not be given. You ask for those graces. Given the grace of final perseverance, grace to make an act of perfect contrition, the grace to do a mental prayer, the grace to love you, grace to be humble. Lahat, everything is about grace. So, kung wala ka talagang words na masabi, look at Him. Kahit nakapikit ang mind mo, pwede mo siyang tingnan. Imagine mo, nagtitingin kayo, you're looking into His eyes. Or, nagpapakandong ka, ang ulo mo andun sa kanyang dibdib, sa kanyang sacred heart. Visualize mo. Very powerful. You visualize. Visualization is very powerful. And then, you allow God to respond. Be silent. Hindi lang ikaw magsasalita. Give a few minutes of silence. Lord, speak. Your servant is listening. So, tips for effective meditation. Imagine the event as if present. So, agony in the garden. Andun ka talaga sa garden. Sa tabi niya, naglalakad ka doon. Gabi, natatalisod ka pa dahil madilim. As in, you feel it, you hear it, yung mga crickets doon sa gilid. Tapos kung hindi mo ma-imagine, kagaya ni Saint Teresa of Avila, hindi siya marunong mag-imagine. Yun ang weakness ni Saint Teresa of Avila. So, doon papasok yung mga picture, makakatulong. Or, kung hindi mo talaga, ibisipin mo na doon sa loob ng prayer mo, sa kwarto mo, andun si Jesus. See yourself in the scene. Doon ka sa Last Supper, katabi mo, ikaw doon sa mga nagsiserve.
andun ka talaga sa tingnan mo yung sarili mo, andun ka. And then, pwede rin na let Jesus lead. No? Sometimes, ililid ka niya sa scenes na gusto niya. No? Sabi ni St. Ignatius, let God act in the soul. Do not resist His gentle inspiration. So, ang fruit, anong bunga ng true conversation? Ang true, ito yung epekto na malalaman mo na meron kang totoong pakikipag-usap. Magkakaroon ka ng sorrow for your sin. Mas lalo kang maghihinagpis sa mga kasalanan mong ginawa. Di ba? Pag malayo ka kay Lord, parang hindi mo na, okay lang. Sorry Lord, yung mga pinagawa mong kabulastugan dati, parang okay lang. Pero the more ka nagkaroon ng true conversation with the Lord, mas lalo mo mafe-feel yung sakit na ginawa mo sa Kanya. And then yung love mo kay Christ, lalalim. And then yung resolutions, form naturally. At magkakaroon ka ng lakas para gumawa ng mga mabuti. Okay? So ang prayer, hindi natin tini-change si God sa prayer. Hindi natin tini-change ang mind ni God. Prayer changes us. We do not change God when we pray. It is us who is being changed. So, anong posture sa mental prayer? Ang pinakamagandang posture is nakaluhod. Nakaluhod. But it must never become a burden. So, kung upo ka, hindi mo kayang lumuhod, pwede lang din. Nakatayo, okay lang. Kahit anong posisyon, pwede. Pero wag lang yung nakahiga. Kung hindi talaga, kung may sakit ka, nakahiga, pwede pa rin. Pero ang pinaka-the best, luhod talaga. Okay? So, ang principle dito, yung body natin, nakaka-assist siya sa ating prayer. Ang sabi ni St. Teresa of Avila, dapat comfortable tayo sa prayer, but not too comfortable. Gana tayo, nakagana sa sofa, gano'n. Not too comfortable. Hindi masyadong komportable dapat. So, ang goal natin, reverence and attentiveness. Parang nag-attend ng meeting, attentiveness. So, kung kaya mong lumuhod, luhod ka. Do it in humility. Pero kung hindi ka makakaluhod, pwede kang umupo straight, back straight, hands on your knees. Hindi yung naka-slouch, hindi yung parang tamad. Avoid lounging or slouching. Avoid slouching. Sit as one meeting a king. Para kang nakipag-usap sa isang hari. Kasi ang reverence ng ating katawan, nakakatulong sa devotion. So, the mind prays, the tongue prays, the body prays, everything was praise. So, beginning the guided meditation, prepare interiorly, silence your mind, call the Holy Spirit, acknowledge mo yung unworthiness mo na without the help of the Holy Spirit, you cannot pray. Ask for grace of prayer. And then you can pray something like this, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Holy Spirit, teach us how to pray, have mercy on us, and lead us into truth. Ganun kasimple. Pwede mo rin invoke si Saint Michael. Wrap your wings of protection around us that we may hear God's voice clearly. Ang guardian angel mo, ask ka rin ng kanyang tulong. So, you pray, my guardian angel, I love you. Thank you for being with me always. Help me to make this fruitful meditation. So, ang sabi daw, yung guardian angel daw natin, halos magkamukha sa atin. Kasi nung si St. Peter na naka-escape siya, nung nakita nila, akala nila, hindi si St. Peter. Akala nila guardian angel. Kasi nakita na nila yung guardian angel. Magkamukha daw sa atin yung ating guardian angel.
Okay. So, imagine din natin na si Mama Mary is beside us when we're doing mental prayer. Yung kanyang gentle face, yung kanyang maternal presence. You ask Mama Mary, my Queen, my Mother, we need your intercession. Guide us in this prayer. And then pray the Hail Mary. No? Ipipicture mo na inaakbayan ka ni Mama Mary, na dalawa kayo sabay tumitingin kay Jesus. Jesus looking with you with love. Jesus Christ, we believe you are truly present. We give our lives to you. So, sabi ni Saint Teresa of Avila, Doctor of Prayer, prayer and comfortable living are incompatible. Hindi compatible ang prayer at saka comfortable living. So, ibig sabihin, pag masyado tayong sarap ang buhay, hindi tayo talaga masyadong nakaka-pray. Usually, bunga ng pag medyo marami tayong mga challenges, doon tayo mas nagiging effective ang prayer natin. Di ba? So, okay naman maging comfortable, pero huwag masyadong sobrang komportable tayo dito sa buhay na hindi na natin gustong iwanan. No? And then, before mo tayo mag-pray, mental prayer, dapat pukawin mo yung puso mo sa concern mo sa ibang mga kaluluwa, sa mga tao. Mga tao na hindi na nagmamahal sa simbahan, hindi na nagmamahal kay Kristo, mga malayo sa Diyos, mga kaibigan, kamag-anak who live without faith or repentance. So, doon ka mai-stir up na magiging excited to pray for someone. No? So, holy sorrow ang tawag doon. Nga na nalulungkot ka para sa kanilang sitwasyon. So, meron kang reason to pray for them. No? Holy Spirit place upon our hearts the soul we must pray and sacrifice for. So, ipipray natin and magsasacrifice tayo para sa kanila. No? So, again, meditation versus mental prayer. So, ang meditation, ginagamit natin ang intellect. No? We are analyzing the divine truth. Like, for example, iniisip mo yung passion of Jesus. So, nire-remember mo anong nangyari. No? Suffering ni Jesus. So, ang purpose ng meditation, minimeditate mo kung ano yung napag-aralan mo sa gospel, anong pag-intindin mo doon, para ma-activate yung holy affection mo. No? Yun ang meditation. Ang mental prayer, pakikipag-usap. Hindi lang yung ina-analyze mo yung nangyari, hindi kinakausap mo na talaga si Jesus, si God. No? Magsisimula yan sa meditation na kung ano yung nangyari dun sa Gethsemane, sa Agoninda Garden, ano nangyari dun, it will move to talking to Jesus, heart to heart, doon sa Gethsemane. No? So, after meditating on His passion, the soul speaks to Him, Lord, how could you love me so much? Teach me to love you in return. No? And then it rests on Him in His presence. So, ang goal ng mental prayer is to unite the soul with God. Ang goal ng meditation, to stir up holy affections, para mapukaw ka. No? Ang kwan is unity. Now, rosary. Ang rosary, hindi siya, powerful siya, pero hindi siya mental prayer. Iba yan. Di ba, ang instruction ni Mama Mary sa atin, pray the rosary, and after praying the rosary, may instruction pa siya, spend 15 minutes in mental prayer on the mysteries. No? Yung kanyang, para mabigyan na tayo ng plenary indulgence. No? Sa Eucharist, so ang pinakamaganda,
to do a mental prayer is in the Blessed Sacrament. Ha? Yun ang pinakamaganda. Kung hindi mo makaya sa Blessed Sacrament, pwede sa bahay. But the most fruitful place for mental prayer is the Blessed Sacrament. So doon ko ginagawa yung mental prayer. Ha? So make an act of faith. Lord Jesus, I believe you are truly here. And imagine ko sa Blessed Sacrament, nakaupo si Jesus, yun ang puso niya, nakaupo siya sa trono niya. Ganun. Binibisita ko siya. Lord, morning Lord, I'm here again, visiting you. Ganun. No? Okay. Holy hour transforms the soul and overflows into love for others. So, mental prayer mo, kaagapay mo parati si Mama Mary, no? Mother, be with me as I pray, no? Be with her while driving, cooking, or working. She brings peace and joy and guidance throughout the day. Yun lang. God bless us all. I hope, no? So, kung mabilis man at saka nawala kayo, pwede nyo namang i-review. I-upload ko naman to sa YouTube. Pwede nyo i-screenshot ang kada page. Dali lang, di ba? Sige. So, dito na ba si Brother Ramel? Brother Ramel? Hello. Closing prayer tayo, bro? Di ba putol-putol, Doc? Di ba may signal ka? Hina? Okay. So, sabi ko, closing Putol-putol prayer. yata po. Putol-putol ka? Sige. So, Oo. Sis Cheryl, hello? Gusto mo mag-closing prayer si Cheryl? Open your microphone. Sige po. Sige, sis. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, sister. Thank you, Doc. Thank you. So i-greet ko lang mga nag-tiyaga dito. Sis Del, Sis Sarah, Brother Ricky, Brother Naven, Sis Marie, Brother Sam, Salamat, Doc. Brother Harry, Sis Dahlia, Brother Ramel, Brother... yun. Nag-greet ko na lahat. Brother Naven. Yun. Sige. So, thank you sa pagtiyaga. Extra points kayo kay Lord. Nagtiyaga kayo dito. Nagpursige at nagtiyaga. Bye-bye. God bless. Bye. Bye, Doc. Thank you so much.